So magandang araw na naman sa ating lahat ng mga ka-agri. Bali mag-update lang ho tayo sa ating ginagawa ngayon sa ating farm. Bali naglilinis po tayo ngayon. So ayan, nag-grass cutter po tayo, pero sa araw na to ay hindi tayo nakapag-grass cutter dahil hindi po maganda yung pakiramdam natin. And then nag-add na rin tayo ng ibang tanim dito, yung mga namatay na Madre de Agua natin. So pinalitan na natin. And lumitaw na rin po yung mga tanim namin dating lemon na bali nabili naming seedling na 5. Bali 4 lang po yung nabuhay. Ayun po yung isa. So ayan, meron din tayong Madre de Agua dyan. Then may mga oregano pa tayo dito. So ayan yung sa gilid. So ito pong lemon namin ay napakaraming bunga nito nung nakaraan. So meron pa rin po ditong mangilan-ilang bunga. So ayan, bali hinarvest na kasi natin. Tapos meron pa ditong isang malaki. So ito, bali harvest na rin ulit natin to mamaya. So napakalaki po ng bunga ng ating mga lemon na to. So lumabas po yung kanyang ganda nung natanggal po yung ibang yung mga damo. So dito, ito po yung pinakamaraming bunga noon, kaya lang kinuha ko na. So balak natin ngayon nalinis ay lalagyan natin ng kahoy dito para ituwid natin siya, para may tuwid siyang ganyan. Dahil sa bigat po ng bunga niya noon, sa dami, so ito po yung mga pinagpitasan. Dahil napakarami niya talagang bunga noon. Mabigat po kaya tumumba siya pag ganito. So ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng support na kahoy. So ayan, may palabas pa rin pong mga bunga. So tuloy-tuloy na po yung pagbubunga ng lemon natin na to, mga to. Then dito may Madre de Agua rin sa mga oregano, tsaka yung ating mga tanlad. So ayun po, bali nalinis na po natin dito, grass cutter natin, medyo gumanda po. Nung una ayaw kong tanggalin kasi nagtatali tayo dito ng mga kambing, pero iniwasan ko na munang magtali ng kambing dito dahil may nangyari po sa isang kambing natin noon. Namatay po siya dahil nabilad sa araw. Naitali po yung kanyang mga paa. And then ngayon ay napakalakas po ng tubig namin dito. So ayan, nagpo-flowing na naman siya, galing po yan sa bukal. And pinababayaan ko lang dahil itong mga alagang pato natin ay tuwang-tuwa po sila dito. Diyan sila umiinom at saka naliligo kanina. Pinakawalan ko kasi itong mga pato natin na maliliit. So mas maganda siguro pag nakawala sila para makakain din sila ng mga ibang mga elements. Then yung mga native na manok natin, yung iba ay kinulong po natin dahil pag nag-grass cutter ako ay sunod sila ng sunod. Eh baka madisgrasya pa natin, kaya kinulong muna natin. And then yung rooster natin na black astrolorp ay binaba muna natin dahil nga parang may sakit. Ang pinalit natin ay itong huluano. Yan po yung huluano natin na nasa baba. Siya pong pinalit ko dito. So ayan, para lumaki naman yung lahi ng mga natin dito. Ang gusto ko sana pure native, pero wala tayong makita at mahanap. Kaya yan lang muna nilagay natin. Then may namisa na naman tayo ditong mga manok, 2. Yan po yung offspring na ng black astrolorp na manok natin. So ito po, bali 2 inahin po yan. Itong isa ay siyam dati, pero may mortality ng isa. Then ito, 6. So pinalalakas lang natin yung mga sisiw nitong isa, papakawalan na rin natin para masanay po silang mabuhay dito sa wild. Then dito sa paitlugan ay inopen natin, pero wala pa namang nangingitlog so far. Baka sakaling mangitlog na sila soon. Then yung mga paitlugan natin doon, ililipat natin lahat dito dahil nga mas safe dito kaysa doon sa ranging area natin, dahil nababasa po doon. At least dito ay medyo secure siya. Nasasayang lang kasi yung itlog. May isa tayong batch na inahin ng daming itlog ay nabugok lahat dahil nababasa pala, hindi natin napansin. So ito, dito natin ilalagay yung mga paitlugan. And then pababayaan na lang natin talaga silang wild.
So napakaganda ng ating area pagka napakalinis. So siguro i-maintain na natin itong kalinisan ng ating area. Then dito naman ay yung mga alaga nating pato. So ayan, diyan na natin sila nilagay para naman maluwag at marami pang damo. Makakain nila yung mga damo-damo. Then wala pa namang nangingitlog dyan, so bibili tayo ng duck feed sa layer na duck feed sa susunod. So dito naman sa ating mga alagang kambing ay eto po sila. Oh, bali hiniwalay ko yung mga tupa, ba't nakapasok sila? Siguro mayroong butas na pinasukan tong mga to, or pinilit nilang pumasok sa naghanap sila ng papasukan. So ayan po. So yung isa inoobserbahan parang natin, pag hindi pa siya manganak sa hanggang katapusan nitong October ay papatabay na po natin siya. So bali ayan po, nagdagdag na kami ng mga tanim na Madre de Agua, dinamihan na rin namin. So ayan, yung mga saging natin ay hindi makarecover dahil kinakain talaga ng mga alaga nating kambing na maliliit. So ayan, nakakalabas kasi yung maliliit nating kambing. Then itong mga nyog natin, mga po ito, mga dwarf coconut, ay malalaki na rin. So maganda nga at na linisan. So ayan, may mga tanim pa tayo ditong Madre de Agua, isang linya pa dyan. So ayan po, medyo malaki na itong ating mga dwarf coconut. Then dito sa part dito ay dito yung mga tanim naming napier. So dadagdagan pa namin to. Mula dito siguro puro napier lahat yan. So ito po yung mga tanim naming napier. Minsan pinupuntahan pa rin ng mga kambing, kaya binubunot nila yung mga mayroon ng maliliit na dahon. So ibalik lang natin. So ayan po mga napier natin. So dito banda, dito natin ilalagay yung ranging area ng ating native na baboy. So ayusin natin yung kubo na yan. Tsaka may bakod din yan, ayusin lang natin yung bakod. So unti-unti talaga nating ayusin itong maliit naming farm. So ganito po yung nangyayari sa aming mga tanim na saging. Ayan, nahirapang mag-recover dahil nga laging nakakalabas yung mga kambing. Pag wala ako dito, hindi ko nababantayan, kinakain po nila. So sa ngayon, napakaganda po ng area natin dahil nalinisan na. So iyang part na lang na yan ang lilinisan. At tataniman pa rin yan ng mga napier. So yan lang po yung update. And then dito pala sa ating kubo, dahil dito yung ginagawa nating pahingaan. So itong kambing natin, yan makulit. Yan yung isa sa mga nangangain dito. So eto naman sa area na to, yung kubo namin. So nilinis din natin para naman dito, kasi ako nagpapahinga. Dati nandito yung duyan, pero pinasok ko dito sa loob. So ayan yung kubo natin. Maayos naman, nandyan yung mga gamit natin. So ayan po, medyo malinis ngayon dahil nilinis ko kahapon. Diyan yata ako napagod kahapon, kaya biglang sumama ang pakiramdam natin. Ito po, pinagawa ko po ito nung nag-COVID dahil magbabakasyon ako. Pag uwi ka dati ay kukwarantin ka. So pinagawa ko po ito. And then gabi ako umuwi. Diretso na ako dito, 1 week ako dito. So dito po ko tumira ng 1 week. Bali wala pang ilaw noon. So ang ginagamit natin ngayon ay solar. So yan po yung solar panel, yung ilaw natin. So ito yung nabili natin, worth 1,500. So sunod yung mga pato natin dahil di pa sila kumain. Bali gumagawa naman na sila diyan ng ng paraan para umabot na dito yung kuryente. So maganda naman na yung kalsada. Bali nasikaso na lang yung sa kuryente. So ayun lang po yung update ngayon sa aming farm at ito yung aking ginagawa ngayon.